Magandang araw muli mga kapatid. At sa atin pong pagpapatuloy sa pangalawang bahagi ng ating ginagawang reaction video na to patungkol po sa debate sa pagitan ng Seventh-day Adventist at saka sa MCGI na dati po ay kilala po ito sa ang dating daan, pero ang ating pinakasamahan dito ay ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Yan po ay pangunguna ni Brother Eli Soriano. So mga kabayan, sa ating pagpapatuloy sa bahaging ito, ay atin naman po matutunghayan si Minong Pilumino. Yan, medyo may kasi na twist tayo dito. And then, siya po ang isa sa representante, tagapagsalita sa pagitan po ng Seventh-day Adventist. So kung ating matutunghayan yung nagdaan, yung unang bahagi ng reaction video na ito, ay ating narinig sila si Bert Balinton and then sumagot si Brother Eli. Ngayon, ito na nga po ang pangalawa ay atin na po mapakinggan si Minong Pilumino. So, para hindi tayo magtagal mga kapatid, ay ito na atin na po siyang pakinggan. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan na narito lahat sa pagpupulong na ito. Ako po naman o kami ay nagpapasalamat dahilan sa pagpapaunlak ni Kaeli doon sa aming kahilingan na wala ng tanungan, sapagkat ang totoo ay ito'y inaawat na sana ni Don Manolo na huwag na anya kayong mag-usap ng ganyan sapagkat kayo na may pareho kong mga kaibigan. Ganun pa man, sapagkat hindi na siguro maaawat dahil ito ay naiproklama na sa maraming mga tao, kaya nakapagpatuloy pa rin sa isang kaparaanan lamang ang tawag namin dito para sa amin, at ako'y naniniwalang ganun din kay Kaeli, ito'y usapang magkakaibigan na. Ngayon po ang taksang pinag-uusapan, ang sabi rito ay uulitin ko po ang paksa sa isa panig namin. Patutunayan ko na hindi na ang 10 utos ng Diyos. Teka, sa kabila pala. Magkabila ito eh. Patutunayan ko na ang 10 utos dapat pang tuparin ng mga tao sa panahon ito ayon sa Biblia. Wala hong ibang nalalaman dito kundi ang pag-uusapan lamang ay yung 10 utos dapat pang tuparin. So yun, Minong, bago ka magpatuloy, gusto ko lang din namang dugtungan na mga kapatid, yun nga po ang paksa sa pagdidebate na ito, yun po ang paksa pag-uusapan ay yung tungkol nga sa 10 utos. Kung yun ba'y dapat pa bang sundin sa panahong Kristiyano or hindi na. At muli, sasabihin ko rin dito mga kubayan sa mga late tuners at saka hindi pa alam sa mga background ng ating ginagawang video na ito, na si Minong Pilumino at saka si Bert Balinton ay magkaisang paniniwala na nasa ilalim po ng Seventh-day Adventist. At ganoon din naman si Brother Eli, siya po ang tagapagsalita ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na yun po ay kilala sa samahang ang dating daan. Pero sa kasalukuyan, yan po ang mas kilala na ngayon na MCGI. At ang mga ito, si Minong Pilumino at saka si Bert Balinton at si Brother Eli, magkakasama po silang mga spokesperson doon sa programa ni Manolo Pabis sa kanyang programang may pamagat na This is Manolo and His Genius Family. Sila po doon ang mga tagapagsalita doon sa programa na yan. Sila po ang mga tagapagpaliwanag kung may mga tawag na galing sa labas. Yun po isang backgrounder lang po. Ngayon, Minong, tuloy mo. Ano ang iyong sasabihin? Hindi naman sinasabi dito na 10 utos lamang at wala ng iba na dapat pa rin. Yun po lamang ang ibig kong ibalik, sapagkat napansin kong sinabi ni Kaeli na mayroon pang sinusunod na kabawalan sa pagkain, ikapo, at iba pang mga bagay. Pero hindi na po kasali yun
sa paksang pag-uusapan ngayong gabi. Kaya hindi ho tayo lalabas sa tanging 10 utos lang ang siyang paksang pag-uusapan ngayon at walang ibang kasama ito. Alam namin na hindi lamang ho 10 utos, sapagkat nariyan ang pangangaral, nariyan din ang bautismo, nariyan din ang kaayusang Kristiyano, o nariyan lahat, halos mababasa natin ang higit pa sa 10 utos ang masusunod pa ng tao na hinihingi ng banal na kasulatan. Ngayon, doon ho, panatag na ako na nasabi ko sa inyo na 10 utos lang po ang pinag-uusapan dito. Patutunayan na ang 10 utos dapat tanto pa rin ng mga tao sa panahon ito ay sa Biblia, sapagkat nabasa natin at salamat din kita, Eli, isa-isa niya yung 10 utos. At ang magkakaroon ay ibang Diyos sa harap ko, at ito'y laging totoo hanggang ngayon. At ang gagawa ng larawang inanyuan, at kapag tayo nagtuturo sa mga taong merong pang Diyos-Diyosan, sinasabi natin ito. Ayon anya dito sa Exodo, Kapitulo 20, 3, patuloy, bawal ho ang larawan. At siguro ako'y naniniwala naman na sino mang nagtuturo sa ibang mga tao na meron pang Diyos-Diyosan ay gagamitin din ang talatang ito, bagamat meron pang ibang talata na kababasahan natin ng bawal ang mga Diyos-Diyosan, mga larawan. Kaya kapag ito'y ating itinuturo kahit kaninong tao na meron pang Diyos-Diyosan, ay gagamitin natin itong talatang ito ng Exodo o ng Deuteronomio o ng Bagong Tipan. At ganoon din naman sa pangatlong utos, binabalaan din natin ng mga tao. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi aariin ng Panginoon na walang sala ang bumanggit sa kanyang pangalan na walang kabuluhan. E pag binabanggit natin ito, itong utos na ito, ay nag-uugat ito, bumabalik tayo sa Exodo, sapagkat doon natala yung 10 utos na yon. Patuloy hanggang sa pang-4 na utos tungkol sa Sabat. Para maalaman natin yung pang-4 na utos, sapagkat ang pinag-uusap ay 10, hindi maaaring iwanan yung pang-4, sapagkat lalabas na hindi na 10 ang ating pag-uusapan ngayon, kapag itong pang-4 ay aalisin natin sa hanay ng kalipunan ng 10 utos. Sa mga tuwid, kailangan talagang dalhin buo, sapagkat ito nga ang paksa. Kapag binawasan namin ito, baka kayo naman ay magsabi sa amin, bakit ho sisiyam? Kailangan 10. Pag ito ginawa namin 11, baka kayo rin ang pumuna. Sabihin ninyo, 10 lang ang inyong pinag-uusapan. Pagdating sa panlimang utos, binabanggit din natin ito. Igalang mo inyong amatang yung ina. At itong mga utos na ito, hanggang ngayon, kahit hindi nyo mabasa ang banal na kasulatan, kung saan nyo ibabata yan, ako'y naniniwala, lahat kayo, na naging magulang, o magiging magulang pa, iniingatan ninyo itong panlimang utos na ito, tungkol sa paggalang sa ating mga magulang. Papaanong mabubura ngayon yan? Papaanong magkakaroon ng isang panahong darating na hindi na kailangan ng 10 utos sa panahong ito natin ngayon, ayon sa Biblia? Pang-anim na utos yung pag magnanakaw. Eh hindi ba't ang ating pamahalaan, ang ating baranggayan ay merong mga ganyang utos? O, ba't ang mga ngalun niya? Saan ba natin hahanguin ang lahat ng ito? Huwag kang magnanakaw. Huwag kang sasaksi sa di katotohanan. Huwag kang mag-iimbo. Eh, alin kaya sa mga utos na ito ang hindi na kailangan ngayon? Meron bang utos doon na hindi na kailangan ngayon? Eh, kapag ito'y nawala, eh, talo pa tayo ng pamahalaan ng mga tao, sapagkat bawal sa kanilang mga lunya, bawal sa kanilang pumatay at magnakaw,
Bawal sa kanila magsinungaling. Abay, di kung lalabas na ito, hindi na dapat ko pa rin. Magiging banal pa siguro ang ating pamayanan. Kaya, sa ating pag-uusap sa 10 utos, naliwanag dito. At pagdating naman natin sa bagong tipan, iniutos din ito ang galing doon sa matandang tipan. Pagdating sa bagong tipan, ay iniutos din ito. At ito'y hinahano mula roon. Kaya, ang sabi natin hanggang sa panahon natin ng bagong tipan, ay nananatili ang utos na ito. Ang unang utos binanggit ng ating Panginoong Jesucristo sa Kapitulo 4 ng Mateo, nang siya'y tinutukso noon ng Diablo, sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, at ito po'y bagong tipan na magagay sinabi sa kanya ng Jesus, tumayo ka Satanas, sapagkat nasusulat sa Panginoon mong Diyos. Nasusulat sa Panginoon mong Diyos, sasamba ka, siya lamang ang iyong paglilingkuran. Kahit na ang ating Panginoong Jesucristo, kumuha doon sa matandang tipan para ituro doon sa kanyang kausap, nasusulatan niya. Sa makatuwid, kahit si Kristo, humahalo ng mga kautosang ito nang siya'y narito sa lupa. At pagkatapos yung Diyos-Diyosan na binabanggit natin sa pangalawang utos, binubuhay yan sa bagong tipan. Sa Kapitulo 5, talatang 21 ng unang Juan, ganito po ang pagkakasabi sa atin. Mga anak ko, mag-ingat kayo sa mga Diyos-Diyosan. Ginarito pala lahat. Sa bagong tipan, nililiwanag na muli yung mga pag-uutos na binabanggit sa matandang tipan. Nangangahulugan na yung utos mula roon hanggang sa patuloy natin ngayon na tayong lahat naniniwala na sa bagong tipan tayo, naniniwala rin tayo sa salitang ito na nababasa natin sa bagong tipan. Pangatlong utos, mula rin sa Exodo, sa pagbanggit ng pangalan sa kawalang kabuluhan, upang malapastangan ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan, binabanggit din yan sa bagong tipan, sa unang Timoteo, Kapitulo 6, talatang 1, na itutungkol sa paglapastangan sa pangalan ng Diyos. Ang lahat ng mga alipin na nasa ilalim ng pamatok ay arihin ang kanilang mga Panginoon na karapat-dapat sa buong kapurihan, upang ang pangalan ng Diyos at ang aral ay huwag malapastangan. Pang-apat na utos, mula sa Kapitulo 2, talatang 27 ng Marcos, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao. Saan natin mabasa yon? Sa Kapitulo 2, talatang 27 ng Marcos. Ginawa ang Sabat ng dahil sa tao at hindi ang tao ng dahil sa Sabat. Saan hinango ito? Mula sa Henesis 2, mula sa talatang 1 hanggang talatang 3, at nangyayari ng Diyos ang kanyang gawa sa loob ng 6 na araw. Sa ikapito'y nagpahinga. Pinagpala ng Diyos ang araw ng Sabat at pinakabanal. At ito'y pinahalagan din ng ating Panginoong Jesucristo nang siya'y naririto sa lupa, nang kanyang sabihin sa kanyang mga alagad na merong napipintong pagkakasambayan ng Diyos noon. Binanggit niya sa kanyang mga alagad sa Mateo 24, talatang 20. At magsipanalangin kayo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa panahon ng taginaw o sa Sabat man. Makatuwid, kahit sa panahon ng ating Panginoon, yung pagtakas na magaganap na yon sa Jerusalem, magaganap yon sa 40 taon pa mula sa kanyang kalagayan, sapagkat nangyari ito noong ikapito adi ng salakayin ng mga Romano ang Jerusalem. Na yung panalangin ni Kristo sa ang pagtakas ay huwag mangyari sa panahon ng taginaw o sa panahon ng Sabat man. Nagpapahalaga ang ating Panginoon sa mga utos na ito. Pagkatapos, turun sa utos naman ng paggalang, binanggit ulit ni Kristo at siya mismo nagsabi sa Mateo 19, mula sa talatang 17, patuloy hanggang 19, na binabanggit ng isa-isa roon yung 5 utos pa. Na sinabi niya ang ganitong salita mula sa 19 ng Mateo, talatang 17 hanggang 19.
At sinabi niya sa kanya, bakit mo itinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti. Dapat pat kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Sinabi niya sa kanya, alin-alin? At sinabi ni Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi sa di katotohanan, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ay pagtuturo ng ating Panginoon, binanggit niya yung mga kautusan yun. Nang tanungin siya kung ano ang dapat gawin, utos na ito ni Kristo. Galang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Patuloy hanggang sa matapos yung mga kautosang inisa-isa ng ating Panginoon. Hindi ba't maliwanag na si Kristo mismo ang nag-utos sa mga tao ng ganitong mga salita? Na maliwanag ngayon na sa bagong tipan ay ipinatutupad ang mga kautosan nito. Ano pa ang kahalagahan ng kautosan nito? Na kung ito'y mawawala, o papaano ang paghatol ng Diyos sa tao? Kapag ang tao ay hinatulan ayon sa kanyang ebanghelyo, ang lihim ng mga tao ayon sa ebanghelyo ni Kristo, di merong gagamitin pamantayan sa paghatol. At ibinanggit sa atin sa Kapitulo 2 ng Taga-Roma, talatang 16, na ito ay paghatol sa pamagitan ng ebanghelyo ayon sa lihim ng mga tao. Sabi ko ganito, sa araw na hahatulan ng Diyos ang mga lihim ng mga tao ayon sa aking ebanghelyo sa pamamagitan ni Jesucristo. Ito po yung lihim ng mga tao. Sa pamagitan ng ebanghelyo ni Kristo, yung mga lihim na yun, kailangang mahayag sa paanong paraan at ano ang pamantayan na gagamitin ng ating Panginoon. Pakinggan ninyo sa Ecclesiastes 12, talatang 13 hanggang 14, na yung mga lihim ng mga tao mahahayag sa pamagitan ganito. So muli mga kapatid, ipinagdiinan ni Kaminong Pilumino na ang tungkol nga po sa 10 utos. So kung ano man ang paniwala ng Seventh-day Adventist tungkol dyan sa 10 utos, either kautosan ni Moises or kautosan ng ating Panginoon Kristo, ay atin na pong malalaman niya sa banda pa ron ng ating pagpakinig sa video na ito. So muli ang Kaminong Pilumino, siya po ang tagapagsalita sa panig ng Seventh-day Adventist. Ito po ang pagkasabi, ito ang wakas ng mga bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng mga tao. Sapagkat dadali ng Diyos ang bawat gawa sa katulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Maliwanag kung gano'n na yung kautusan. Tungkulin ng tao na tuparin. At sapagkat kailangan ang tao ay natatakot sa Diyos, tutuparin mo ang kanyang mga utos. Yun ang pagkatakot na tayo tutupad sa ating Panginoon Diyos. Sapagkat sa pamagitan ng ating mga gawang ito, batay sa kautusan, yung ating mga gawang masama, gawang mabuti, hayag o kubli, ay mahayag sa ating Panginoon sa panahon ng paghatol ng Ebanghelyo, sapagkat lahat kinakailangan humarap sa hukuman ni Kristo ayon sa 2 Korinto, Kapitulo 5, talatang 10. Ganito po ang pagkasabi, sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Sa mga kapatid, maliwanag na yung 10 utos. O hindi lamang 10 utos, kundi ang 10 utos ay isa sa magiging batayan ng Diyos sa paghatol sa gagawin sa tao sa panahon na tayo haharap sa hukuman ni Kristo. At ito inulit-uli sa atin sa Santiago Kapitulo 2, talatang 10 hanggang talatang 12. Sabi po ganito, sapagkat ang sino mang gumaganap ng kautusan at gayon may natitisod sa isa ay nagiging makasalanan sa lahat. Sapagkat ang sinasabi, huwag kang mangangalunya, ay nagsasabi naman, huwag kang pumatay. Ngayon, kung ikaw ay hindi nangangalunya, ngunit pumapatay ka, ay nagiging suwail ka sa kautusan. Gayon ang iyong salitain at gayon ang iyong gawin.
na gaya ng mga taong huhukuman sa pamamagitan ng kautusan ng kalayaan. Ang isa pa rito, mga kapatid, mga kaibigan, sapagkat ito'y talagang kailangan hanggang sa manatili hanggang sa pagdating ng ating Panginoon, na ito ay ating binabasa, nabiging batayan ito ng paghatol ng Diyos. Na kung alisin ito, saan ibabatay ng Diyos ang paghatol niya? Kaya nga, sa panahon ng paghatol, pag dumating na yung kagalitan sa mga bansa, at naririto na idinawag na ang hatol ng ating Panginoon sa lahat ng tao, sa lahat ng mga bansa, muling ipinakita sa atin, sa langit, yung kaban ng kanyang tipan. Ayon sa Kapitulo 11 ng Apokalipsis, ang talata 18. At nabuksan ang templo ng Diyos na nasa langit, at nakita sa kanyang templo ang kaban ng kanyang tipan, at nagkaroon ng mga kidlat, at ang mga tinig at mga kulog sa isang lindol at malaking granizo. Kailan po binanggit ang kaban ng tipan ng Diyos ay pinakita sa langit? Sa panahon ng paghatol ng Diyos. Sapagkat sa unang bahagi ng mga talata, dumating na anya ang panahon ng paghatol sa mga bansa. Kaya't nung makita rito ang kaban ng tipan ay ipinakita sa langit. Ito yung pinagkopyahan noong ginawa ni Moises nang pagawin sa kanya ang kaban ng tipan, at yung santuaryo na yon ay ipinakita sa kanya sa bundok sa ganitong pangungusap na binanggit kay Moises sa Exodo 25 ang talatay 8. Ganito po ang pagkasabi, at kanilang igawa ako ng isang sangtuaryo upang ako'y makatahan sa gitna nila. Nakita natin na yung kopya noong kaban ng tipan sa taas, yung kaayusan ng santuaryo sa langit, ang siyang kinopyahan ng Moises nang siya'y bumuha dito sa lupa. Nung tinatawag na tabernakulo at saka ng kaban ng tipan, kinopya ito as 1 minute sa ni Moises na pinakita sa bundok, at ito niliwanag pa na yung 10 utos na yun na ginawa na ipinagawa Kung inyo kay po Moises marinig ang mga kaban ng kapatid, tipan, mayroong timekeeper. ay So, galing sa siya taas pong ang nagdidikta kopya kung nito. anong oras, At ilang iniwanag oras, na ilang muli minuto na lang. sa Hebreo Kapitulo 8, Talatang 5. Ganito po ang pagkasabi, na nangaglilingkod sa anyo at anino ng mga bagay sa kalangitan, gaya naman ni Moses na pinagsabihan ng Diyos nang malapit nang gawin niya ang tabernakulo, sapagkat sinabi niya, ingatan mo na iyong gawin ang lahat ng mga bagay ayon sa aking ipinakita sa iyo sa bundok. Last 10 seconds. Maliwanag kung gano'n na 10 nakita natin ang seconds. 10 utos, kopya galing Ganyan sa talaga taas. may At timekeeper. ang merong kautusan ng Diyos, meron din kautusan ni Moises, o meron din kautusan ni Kristo. Okay. Time out. So tapos na po ang time or oras sa pagsasalita sa panig ng Seventh Day Adventist, na yan nga po si Caminong Pilomino. At dahil siya po ay tapos na, kung ilang minuto ang para sa kanya na ubos, ay siya rin pong minuto na gamitin, at kung gaano katagal ang pagsasalita ni Brother Eli, na andito na po siya na po ang kasunod nating marinig. Okay na? So, yun nga po ang mangyari mga kababayan kung mayroong isang mga debating kagaya nito. Isa sa mga pamamaraan ay dapat parehas ang oras kung ilang minuto siyang magsalita. Ihayag niya ang lahat na itudo na niya, buhos na niya kung anong nalalaman niya tungkol or ayon sa paksa na pinag-uusapan. So, pagkatapos niyan, either hindi ka pa tapos magsalita sa pinakapunto mo, stop ka na. Sabi nga nila, whether you like it or not, ay siyempre, stop ka na. At ngayon naman po, ito si Brad Eli ang ating marinig.
Palagay ko kailangan nating i-elaborate ang kautusan para maintindihan natin yung aming stand. Na-stand namin, ito yung ating tema. Gusto ko lang pakitang buo sa inyo ang ating tema. Ang temang pinitindigan nila Bert at nila Menong, patutunayan ko na ang 10 utos ay dapat pangtuparin ng mga tao sa panahong ito ayon sa Biblia. Sa mga tweet sila, paniwala nila, ang 10 utos ang dapat pagtuparin ngayon. So yan po muli mga kababayan, sa side ng Seventh-day Adventist, na yun nga po, ang 10 utos ay dapat pangsundin maging hanggang sa panahong ito. So kung ano nga ba ang nagiging paliwanag dyan ayon sa Biblia, ito na nga yun si Brad Eli, kanya na pong ipapaliwanag. Ang sabi ko naman sa inyo kanina, ang Diyos kung mag-utos, eksakto. Sabi niya, kung alin lang yung utos ko, yun lang ang tutuparin mo. Huwag mong dadagdagan, huwag mong babawasan. Therefore, if in effect, ang 10 utos ang dapat tuparin, walang dapat idagdag doon. Diba? That is the logic of it. Kung 10 utos talaga ang tutuparin, bakit ako naninindigang hindi na ang 10 utos ang tutuparin sa panahon ito? Kasi naniniwala kami na yung 10 utos na yon, ininyendahan ng Diyos yon. Binago yon. May revision na nangyari. Ano ang katunayang may nangyaring revision? Pakinggan nyo ha. Yung sinasabi ni Kame nung kanina, inelaborate daw ni Kristo yung mga utos. Sino ang kausap niya rin sa 19 ni Mateo? Hindi naman Kristiyano ang kausap doon eh. Hindi Kristiyano ang kausap doon. Ang kausap doon, mosaiko. Yung dati nang sumusunod sa kautusan ni Moises. Kaya nga sabi niya, nalalaman mo ang kautusan. Bakit? Dati yun ang kautusan, dinatnan niya eh. Pero sa Kristiyano, ano siya sinabing ganito? Pakinggan niyo ha. Babasahin natin, isa-isahin natin. Narinig ninyong sinabi sa mga tao ng una. Ano sabi sa mga tao ng una? Huwag kang papatay. Ayan. Yan, ika-5 utos, ika-6 na utos yan. Huwag kang papatay. Di yun ang utos. At ang sino mang pumatay ay mapapasapanganib sa kahatulan. Datapwat, sinasabi ko sa inyo. Datapwat, sinasabi ko sa inyo na ang bawat mapuot sa kanyang kapatid ay mapapasa panganib sa kahatulan. At ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, raka, ay mapapasa panganib sa Sanhedrin. At ang sino mang magsabi, ulol ka, ay mapapasa panganib sa impyerno ng apoy. Matindi ito. So, ang sabi kasi ni Brad Eli, nagkaroon na ng revision, naka-revise ang 10 utos. Para bang batas ng tao na mayroon ng revised penal code. So, mga parang, kung sabihin revise, parang may kaunting pagbabago or amyenda. Yun po ay ayon sa batas ng tao. So, dito naman Brad Eli, tuloy mo lang. Tama na yun. Ganun ba sabi ni Kristo? O kung yun din lang naman ang kautusan, ba't maglalagay pa siya ng datapwat? Alam nyo naman ang kahulugan ng datapwat at saka ang ngunit eh. Pag ginagamit yung salitang datapwat at ngunit, nagbibigay ka ng panibagong ideya other than what was previously mentioned. Diba? Pakinggan nyo. Tutuloy natin. Datapwat, sinasabi ko. Hindi na si Moises. Narinig yung sinabi sa tao ng una, huwag kang papatay. Yun ang sabi nung una. Datapwat sinasabi ko sa inyo, ang bawat mapuot sa kanyang kapatid, mapapasapanganib sa kahatulan. O tanyo, hindi na huwag kang papatay ang batas. Sa batas ni Kristo, bawal nang mapuot sa kapatid. Bawal mapuot. Ano pa? Doon lang ba? Yun lang ba revision na nangyari? Eto ba? At ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, raka, mapapasapanganib sa Sanhedrin. Ayun. Bawal din magsabi ka sa kapatid na yung kapatid ay mangmang na i-underestimate mo. Bawal yon. Nakakailan na utos.
Dalawa na. Bawal mapot, bawal i-underestimate ang kapatid na, sa 10 utos, huwag ka lang papatay eh. Ay baka mamaya sabihin naman ni Camino, andito rin niya sa lumang tipan. Baka hindi niya sa 2 tapyas na bato basahin, mali. Di ba? Kailangan sa 2 tapyas niya na bato basahin. Pag binasa niya doon sa nasa labas nung kaba ng tipan, sabi ni Bert, hindi ka maliligtas doon. Dahil yun, mga kautusan lang ni Moises yun. Ewan ko lang kung magkakasundo silang 2 mamaya. Di ba? Ganun yun eh. Pakinggan nyo. Datapot sinasabi ko sa inyo, sino mang magsabi sa kanyang kapatid Raka o Mangmang ay mapapasapanganib sa Sanhedrin. At ang sino mang magsabi, ulol ka, mapapasapanganib sa impyerno ng apoy. Ba? Yung palang pagsabihan mong ulol ang kapatid mo o sira ang ulo. Ha? May impyerno ka na pala nun eh. Ha? Ilan na? 3 na. Magsabi ka lang ng Raka, i-underestimate mo. Tapos magsabi kang ulol. Ibig sabihin pinaratangan mo ng hindi tama ang kapatid mo. Yun po ay batas pa yun. Bawal yun. Bawal magsabi ng Raka, bawal magsabi ng ulol, bawal mapot. Kapalit ng utos na huwag kang papatay. Kita nyo? Kayo, pag hindi ka napopot, hindi ka nagagalit, minamahal mo ang kapatid mo, papatayin mo pa ba? Wala naman tarantadong mahal na mahal niya, pinatay niya eh. Wala naman gano'n eh. Kaya, may revision ng batas. Ni-revise ni Jesus Christ. Kumbaga sa konstitusyon, ininyenda. O diba? Tuloy natin. Narinig nyo sinabi sa mga tao ng una, huwag kang mangangalunya. Yan. Huwag kang mangangalunya. Bawal pala mangalunya. Nung una, sa 10 utos, datapwat sinasabi ko sa inyo, ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad na ay nagkakasala na ng pangangalunya sa Ayan, so sa madalit sabi, sa talatang ito mga kapatid, napatunayan na ang 10 utos ay revise, binago, or dinagdagan, o paano ba? Bawal kasi daw sabihin dinagdagan. So nagkaroon nga ng revision. Kumbaga nga sabi ko nga, gaya na isang batas ng tao na mayroong sa ating saligang batas ay mayroong sinasabi na revised penal code. So ang sabi nga dito, that of what sinasabi ko sa inyo. Sino nagsabi? Kamo, si ang Panginoon si Kristo. Na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masasamang hangad ay nagkakasala na ng pangangalunya sa puso. So, yun po yun. So, kung ano man yan, tuloy natin. kanyang puso. O kita nyo? Huwag kang mangangalunya. Kay Kristo. Manood ka pa lang ng bold, bawal na. Paano ka pang makakapangalo niya nun? Saan kaya kukunin ni Kamenong yung bawal manood ng bold? Ha? Kasi pag nanonood ka ng bold, nakakahangad ka sa puso mo eh. O sige, aminin yung lahat. Pag nanood kayo ng bold, di ba nagkakaroon ka ng hangad sa puso mo? Nakakaisip ka hindi maganda? O di ba? O kaya pati nga panonood ng bold, masama eh. Lalabas, pati nga yung pagdadamit mo eh. Ano yung pagdadamit? Yung pagdadamit na nakakapagdulot ka ng kahalayan sa nakakakita, masama sa Kristiyana yan eh. Pakinggan nyo ha, sa isang talata. Kaya pagka kasabihin mo, 10 pang utos, nagkakamali ka nun. Yung 10 utos, yun ay batas para sa Israel. Pero pagdating ng panahong Kristiyano, na lumalawak ang kaalaman ng tao sa kasamaan, ang batas, minodify ng Diyos. Eto, pakinggan nyo. Gayon din naman ang mga babae, magsigayak ng mahinhing damit, may katimtiman at hinahon. Paano utos sa babae? Gagayak na ng matimtimang damit, may katimtiman at hinahon, para matulungan mo yung mga lalaki na huwag tumingin sa'yo ng may pagnanasa sa puso. Sapagkat pag tumingin ng may pagnanasa sa puso, nagkakasalan na ng pangangalo niya sa kanyang puso. Kaya, ang
batas po ni Kristo, mas elaborately explained. Ito pa isa. Narinig ninyong sinabi, huwag kang mangangalunya. Dapat sinasabi ko sa inyo, ang tumingin sa isang babae, taglay sa puso, masamahang at nagkakasala ng pangalunya sa kanyang puso. Bukod dito'y narinig yung sinabi sa mga tao ng una, huwag kang manunumpa ng di katotohanan, kundi tutuparin mo sa Panginoon ang iyong mga sumpa. O di ba? Bawal sumaksi sa di katotohanan, ano? O ano ngayon ang batas ni Kristo? Datapot sinasabi ko sa inyo ngayon, huwag ninyong ipanumpa ang anuman, kahit ang langit, sapagkat siyang luklukan ng Diyos, kahit ang lupa, sapagkat siyang tuntungan ng kanyang mga paa, kahit ang Jerusalem, sapagkat siyang bayan ng dakilang hari, kahit man ang ulo mo ay huwag mong ipanumpa, sapagkat hindi ka makagagawa ng isang buhok na maputi o maitim. Datapwat, ang magiging pananalita ninyo ay oo, hindi, sapagkat ang humigit pa rito ay buhat sa masama. Yan ang sabi ng batas ni Kristo. Sa batas ni Moises, sa 10 utos, huwag kang manunumpa, basta huwag kang sasaksi sa di katotohanan kay Kristo. Ganoon ang batas. Malawak, anong batas niya? Pag sinabi mong oo, pag sinabi mong hindi. Ayun ang batas ni Kristo. Ibig sabihin, maging tapat ka. Ha? Kasama na rin yung hindi ka nagsinungaling. Kasama na rin yung hindi ka mandadaya sa pagsasalita mo. Kasama na rin yung wala kang pagpapaimbabaw. Kasi maaaring hindi ka nga nagsisinungaling pero nagpapaimbabaw ka naman. Na kunyari, mahal mo yung kapwa mo tao sa aksyon, sa salita. Pero meron ka naman palang puot sa puso. Kaya magkaiba yung batas ni Moises at ang batas ng ating Panginoon Kristo. Sabi nung una, igalang mo ang iyong ama at saka ang iyong ina. O pagdating kay Kristo, ano ang batas? Igalang ba ang ama't ina? Basa, pakinggan niya ha. Kung igalang ang ama't ina. Basa tayo ha. Efeso 6. Ito, mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina na siyang unang utos na may pangako. Kita nyo? Iba na naman uli. Sa 10 utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Sa bagong tipan, mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon. Ibig sabihin, igagalang mo yung tatay mo, igagalang mo yung nanay mo, pero meron ka pang ibang tatalimahit, igagalang yung mga magulang sa Panginoon. Maaaring ang nakagisnan mo, hindi na tatay, hindi na nanay, atit kuya mo na lang, magulang mo yun. Ha? Diba? O kaya tiyuhin at tiyuhatyahin mo. O magulang mo rin yun. O kaya lolo't lola mo. Magulang mo rin yun. Hindi mo tatay, hindi mo nanay yun. O alin lang mas kumpleto? 10 o yung batas ni Kristo? O pagka sinabi mo naman 10 pa matigas na lang ang ulo mo niyan. Ha? Ay, eto pa. Dagdagan pa natin. Ang sabi sa Biblia, igalang mo ang iyong ama't ina. O eto naman dito. Eto sabi, igalang ninyo ang lahat ng mga tao. Kita mo. Igalang lahat ng tao. Kaya hindi lang yung anak ang may tungkuling gumalang. Pati magulang may tungkuling gumalang sa anak. Bakit? May magulang, walang galang sa anak. Maaaring ilusot. Maaaring ilusot. Utos ka ng Diyos 10 utos, igalang ang ama't ina. Wala naman ikaw utos na igalang ang anak Ha? Sa panahon ni Kristo, igalang ang lahat ng tao, kasama na anak mo. May human rights na sinasabi, may child rights. O di ba? Kung ginagalang mo yung anak mo, ama ka, huwag kang magbobomba sa harap ng anak mong dalaga. Igalang mo yung anak mong dalaga, tama o hindi? Dapat, igalang mo pati anak mo. Baka yung anak mo natutulog, huwag mo sisipain. Dahil ikaw, pag sinipa ka ng anak mo, magagalit ka pag natutulog ka, di ba? May magulang, walang galang sa anak di ba? Dito, hindi ang batas ng bagong tipan, ay igalang mo ama't ina mo. Hindi. Igalang ang lahat ng tao. Igalang ang mga magulang sa Panginoon. Ito, nagpapakita lang isang batas na mas kumpleto kaysa dun sa 10. Di ba? Ngayon, sabi nila, diyan ba sabi sa 10 utos, manginig ka na Sabat. Kay Kristo. Alin lang pa mangingilim? Pakinggan nyo ha. May Sabat din kay Kristo
Pero hindi Sabado. Hindi Sabado. Eto, Sabat kay Kristo. Magsiparito kayo ngayon. Sabi niya, magsilapit kayo sa akin. Kayong nangapapagal at nabibigatan lubhat kay aking papagpapahingahin. I will give you Sabbath or rest. Ano? Alin yun? Pasanin ninyo ang aking pamatok. Mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Alin ang magpapahinga kay Kristo? Kaluluwa, hindi ito laman. Sa Israel, ang magpapahinga ito, katawan. Huwag magtatrabaho, huwag magsasalita. Huwag magpapaningas ng apoy. Yan ang batas sa Sabat. Kahit nahulog na yung ano mo, yung ang tawag doon, yung gasera mo nahulog, sa ilog, huwag mong pupuntahan, gawa rin yun eh. Kaya mo lang maanod yung gasera mo sa tabi ng ilog. O, di ba? Kasi, papahinga ka eh, huwag kang gagawa ng anumang gawa. O, ewan ko lang sa Sabadista ngayon. Sa Sabadista nung araw, pati yung pagsisiping ng mag-asawa, bawal sa Sabat yun eh. Ano? Ewan ko lang sa kanila kung nagsisiping sila pag Sabat. Hindi ko alam yun. Pero doon, lahat ng gawa, wala kang pwedeng gawin. O ngayon, kay Kristo ba? Ano sabi? Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Anong kapahingahan? Ng inyong mga kaluluwa. Mula Lunes hanggang Linggo, magpapahinga ang kaluluwa mo. Saan ka magpapahinga? Pakinggan nyo kung saan magpapahinga. Sa trabaho ba? Sa trabaho, pakinggan nyo kung saan. Magpapahinga ka saan ka magpapahinga? Mula Lunes hanggang Linggo, magpahinga ka. Ano sa pagpapahinga? Eto. Kaya nga, ipangilin natin ang piyesta, hindi sa lumang lebadora, ni sa luma man ng masamang akala at ng mga kasamaan, kundi sa tinapay na walang lebadura, ng pagtatapat at ng katotohanan. Ibang klase nga. Sapagkat, kaya nga't ipangili natin ang pista, hindi sa lumang libadura, ni sa libadura man ng masamang akala at ng kasamaan, kundi sa tinapay na walang libadura ng pagtatapat at ng katotohanan. Ayon. Ipangingili natin ang pista. May pangingilin pala ang Kristiyano. Pero, yung pangingilin sa katotohanan at sa pagtatapat at sa katwiran, hindi doon sa kasamaan. Kaya, ngayon, magpapahinga ka sa kasamaan. Mula Lunes hanggang Linggo, huwag ka magsusugal, huwag ka maglalasing, o napapagal ka na ba sa kabababae mo, tigilan mo na yan. Mula Lunes hanggang Linggo, bawal naman babae. O, di ba? Mula Lunes hanggang Linggo, bawal lang magdabog sa magulang. Mula Lunes hanggang Linggo, huwag ka nang gagawa ng anumang kasamaan. Yun ang pagpapahingang Kristiyano, pagpapahingang pangkaluluwa. Kaya, kung iisa-isahin mo yung mga batas ng 10 utos, talagang may mga kapalit bawat isa. Ano naman ang sabi doon sa Diyos-Diyusan? Sabi ni Kamenong, pagka hindi ba, pagka meron Diyos-Diyusan dyan, tinuturo nyo yung ikalawang utos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. O eto naman ang Diyos-Diyusan. Sa panahong Kristiyano, ano naman ba yung Diyos-Diyusan? Eto, basa natin ha. Akala kasi nung iba, pagka Diyos-Diyusan, yung ribulto lang. Pero, eto. Ang karumihan man, o mga mangmang na pananalita, o ang mga pagbibiro, ni na nangararapat, kundi kayo'y pagpasalamat. Ay, talaga naman, Karumihan man, o mga mangmang na pananalita, ang mga pagbibiro na di nararapat, kundi kayo magpasalamat, sapagkat talastas ninyong lubos. Sapagkat talastas ninyong lubos, na sino mang magpakikiapid, o mahalay o masakim ng isang mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay walang anumang mamanahin sa kaharian ni Kristo at ng Diyos. Na ang sino mang mapakiapid o mahalay o makin na isang mapagsamba sa Diyos-Diyosan ay walang mamanahin sa kaharian ng Diyos at ni Kristo. Ano po ang definisyon? Ano ang definisyon ng bagong tipan sa pagsamba sa Diyos-Diyosan? Pagka pala ikaw ay mapakiapid, masakin, ha? Yan, sapagkat talastas ninyong lubos na sino mang mapakiapid o mahalay o masakim
na isang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay pagsamba pala yan, ay walang anumang mamanahin sa kaharian ni Kristo at ng Diyos. Kung gagawa ka ng masama, mapagsamba ka sa Diyos-Diyosan. Bakit? Kasi ang sinusunod mo si Satanas. Si Satanas ba'y Diyos? Hindi. Kaya sumasamba ka pa rin sa Diyos-Diyosan. Kahit wala ka ribulto, matakiapid ka naman, mananamba ka pa rin sa Diyos-Diyosan. Pakinggan nyo. Sa isang talata, anong katunayan gano'n ang kahulugan? Colossus 3, pakinggan nyo. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap na ng katawan na nga sa ibabaw ng lupa. Pakikiapid, karumihan, masasamang pita, masasamang nasa, at ng kasakiman na iyay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ay o nga naman, hindi lang ribolto. Inyo ang inyong mga sangkap ng katawang na nga sa ibabaw ng lupa. Pakikiapid, karumihan, masamang pita, masamang nasa, kasakiman, na iyay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Pagsamba pa rin, samba ng Diyos-Diyosan. Liwanag, O di, sa matandang tipan, ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, yun lulot ka sa ribulto, saka sa ribulto. ginawa ng kapitang tao, yun ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pagdating ng bagong tipan, na galing sa langit, ipinakilalang mas malawak ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, hindi lang ang pagluhod sa ribulto. Hindi. Hindi yung pagtataglay ng kasakiman, karumihan, mga sari-saring karumihan sa buhay ng tao, iyay, sabi ni Pablo, iyay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. O di, mas malawak Samba talaga. pa rin, samba ng Diyos-Diyosan, hindi nga lang ribolto. Ang batas ng bagong tipan, mas malawak talaga. Yan ang dapat nating maintindihan. Kaya kami, naninindigan, hindi 10 utos ang utos ngayon. Bilangin nyo, ha? Bilangin nyo, ha? Sige, magbilang kayo. Huwag kang mapupuot. Huwag kang magsasabing raka. Huwag kang magsasabing ulon. Igalang mo lahat ng tao. Igalang mo ang mga magulang sa Panginoon. Kita mo. Di ba na, ha? Mangiling ka sa kasamaan. Yung pangingiling sa masama. Ilan na? 6 na. Tapos, huwag kang titingin sa babaeng taglay sa puso masamang hangad. Ito na. Tapos, isa pa, huwag kang magsasabi ng oo kung hindi talagang oo. Dapat kung oo, kung hindi, hindi. Ilan na? 8 na. Ayan. Tapos, sabi ng Biblia, huwag kang sasamba, huwag kang mananakim. Pagsamba sa Diyos-Diyosan yun eh. Huwag kang maglalasing. Pagsamba na sa wala yung, alam niyo, paglalasing, wala sa 10 utos yun. Ilan na ho? 10 na. Huwag kang gagawa ng karumihan. Pagsamba sa Diyos-Diyosan yun eh. Ilan na? Alam niyo ba kung ano yung karumihan? May tao, marumi isip, marumi bunganga, marumi kung ano-ano, lahat marumi. Siguro hindi pa rin naliligo yun, kaya marumi talaga. Di ba? Ilan na ho? 11 na. Magpapabautismo ka sa pangalan ni Jesucristo. Ilan na? Kanyo, 12 na, hindi pa ako nangangalahati. Paano ngayon sa 10 ang utos? Makita nyo? Hindi 10 utos ngayon. Hindi 10 utos. Inimenda ni Kristo yung kautusan na yan. 10. Tama, 10 utos ng Diyos yan sa Israel. Pero pagdating Kristiyano, nagsalita sa atin ng Diyos sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. Kung ang 10 utos ay sapat na, hindi na kailangan suguin si Kristo sa lupa. Yan ang dapat nyo maintindihan. Wala naman palang diferensya, pareho lang. Magdadaldal pa si Kristo. Ayan, so time out. Ibig sabihin, tapos na yung oras ni Brad Eli na magsalita. So yun po mga kababayan ang ating pangalawang bahagi sa gagawin nating reaction video na ito tungkol po sa debate ng Seventh-day Adventist at sa pagitan din naman ng ang dating daan or ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus or MCGI. So yun po sa magitan ni Brother Eli. So sa bawat nagsalita kanina mula kay Kaminong, ipinagdiinan ni Minong Pilomino na siyang tagapagsalita nga ng Sabadista or Seventh-day Adventist na ang 10 utos ay kailangan pang tuparin. Sabi nga kung
wag kung ganapin man ang lahat ng kautosan ay wag hihigit or kung anong inuutos ay siyang susundin. Yun po ang tumbok ni Caminong Pilomino. Ngayon, kay Brother Eli naman, ay hindi lang 10 utos kasi nga maraming utos na. Unang-una nga, ang sabi ni Brother Eli, pinagdiinan niya na ang 10 utos ay revise na po. Revise o binigyang dagdag o wag natin sabing dagdag kasi bawal. Kaya bawal ka, di ba? Bawal dagdagan, bawal bawasan ng kautosan. O yan, may pagbabago. So sa madalit sabi, para safe nating sabihin, ay revise. Gaya nga na sinabi ko kanina na ang batas ng tao ay mayroong sinasabi na revised penal code. O yun, so kung mayroon dyan sa kautosan or batas ng tao, sa batas ng Diyos naman, mayroon din palang. Ganon, gaya ng nakasulat nga sa Mateo 5:22. Patuloy lang, no? So yun po ang ating natunghayan mga kababayan. So muli, sa susunod, sa pangatlong bahagi ay inyo pong antabayanan, ano? Sa sunod nating pag-upload. So kung anong man inyong narinig dyan sa dalawang panig na yan, sa dalawang tagapagsalita natin kaninang ating narinig, kayo na po ang bahalang humatol. Lahat tayo ay malaya tayong mag-isip, mayroon binigyan tayo ng pangunawa, at mayroon tayong batayan, mayroon tayong aklat ayon sa kasulatan na susulat ng mga salita ng Panginoon ay ang Biblia. So mga kababayan, bahala na po kayong humatol. Kung ano yung naintindihan, yun na nga po. And sa bahaging ito mga kababayan, hanggang dito lang muna tayo pansamantala dahil ating gagawin ang pangatlong bahagi sa reaction video na ito. Alright mga kababayan, at sa lahat ng ating mga kapatirang Kristiyano, magandang araw sa inyong lahat dyan. At kung inyong nagustuhan ang ating ginawang video na ito, ay wag naman inyong kalimutan mag-share, subscribe sa ating ginagawang usapang ito. Hanggang sa muli, ito po si Felix Smart TV na siya sa inyong naghain sa isang pangalawang bahagi sa reaction video ng ating ginagawa nito sa pagitan ng pagdidibatin nila ni Brad Eli at nila ni Minong Pilomino at saka si Bert Balinton sa panig ng Seventh-day Adventist at ng MCGI or ang dating daan or Iglesia ng Diyos kay Kristo. Hanggang dito lang muna mga kababayan, pansamantala po tayo magtapos upang ating ihain uli ang pangatlo. Abangan lang po ninyo mga kababayan at yun po ay susunod na po. Maraming salamat and bye-bye na po.